Sinabi ni Luan, bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit dapat kitang pakawalan, siguraduhin mong maganda iyan dahil isa lang ang pagkakataon mo. Nag-isip si Luan, hindi naman ganoon kahalaga ang mga taong ito, bakit ko dudumihan ang mga kamay ko ng walang dahilan? Tumugon ang isa sa mga lalaki, bibigyan ka namin ng 12% na bahagi sa Lala Group, napakalaki ng aming kumpanya at ang mga bahaging iyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, maaari kang kumita ng milyon-milyong kita kada buwan. Bumaling si Luan kay Old Jayang at nagutos, ilipat mo ang mga bahagi ng kumpanya mula sa mga taong ito, ang buong proseso ay dapat makumplito sa loob ng isang buwan. At isa pa, hindi mo na kailangang regular na magulat sa akin. Tumugon si Old Jang, nauunawaan ko, Master, gagawin ko mismo ang iyong sinabi. Maya-maya, sa ibang lugar, balis ang tinawag ni Tongran, Brother Luan, nasaan ka? Nagising na si May. Tumugon si Luan, kinailangan kong lumabas saglit pero babalik din ako. Nagmadaling sabi ni Tongran, Brother Luchin, kailangan mong ihanda ang iyong sarili, may kakaibang nangyari sa aking tiyahin. Dumilim ang ekspresyon ni Luochen, nawala ang kanyang memorya, hindi ba? Napaigtad si Tongran, paano mo nalaman iyan? Naisip ni Luchin sa sarili, ginamit ni Lu Yandong ang kanyang pamamaraan upang nakawin ang mga kaluluwa ng mga tao. Nang mabasag ang batong jade sa mga kamay ng aking ina, nahugot din ang kanyang kaluluwa. Ngunit nang mamatay si Labo Yandong, bumalik ang kaluluwa ng aking ina sa kanyang katawan. Gayunpaman, nawala ang ilan sa kanyang mga alaala. Ang mabuti ay hindi sila tuluyang naglaho, kahit papaano ay mayroon pa siyang natatandaan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena, mariing tanong ng ama ni Shan Yulan, Yulan, ano ba talaga ang binabalak mo? Bumantong hininga si Yulan, kung hindi sinabi sa iyo ng doktor na wala na akong isang taon na lang na natitira, pupuntahan mo ba ako? Sumingit ang isang lalaking nakatayo malapit, Yulan, ano ba ang sinasabi mo? Mula pagkabata, ikaw ang paborito ng iyong ama. Palagi kanyang sinusuportahan, kahit noong tinanggihan mo ang alok na kasal ng pamilya Jiang, pinatawad ka niya. Pero tumakas ka kay Haidong kasama ang isang hamak na manager. Wala ka bang ideya kung gaano kalaking kahihiyan ang dinala mo sa ating pamilya? Pinatahimik siya ng ama ni Yulan, Yu Chang, tama na. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yulan at nagpatuloy, Yulan, ang pinakamahalaga ay stable ang iyong kalagayan. Huwag kang mag-ilusyon, walang mangyayari sa iyo. Kung mayroon kang huling hiling, sabihin mo sa akin at sisiguraduhin kung matutupad ito. Tumigas ang mga mata ni Yulan, mayroon akong isang hiling, at alam kong alam ninyong lahat kung ano iyon. Kung matutupad ninyo ito, gawin ninyo. Kung hindi, wala na akong ibang hihilingin. Tumugon ang kanyang ama, sige, ang iyong hiling ay pagbibigyan, kahit anong mangyari. Ibabalik ko ang iyong anak sa iyo. Sumingit si Yuk na nakatayo malapit, ang pagbabalik ng batang iyon ay nangangahulugang muling pagbubukas ng nakaraan. Tiyak na magkakaroon ng mga isyo tungkol sa mana. Maraming matatandang pamilya ang tatutol, at ang ating pamilya ay maaaring humarap sa malubhang kahihinatnan. Frustradong sigaw ni Yulan, 3 buwan na lang ang natitira sa akin para mabuhay. Gusto ko lang makita ang anak ko. Sobra na ba iyon? Muling tiniyak siya ng kanyang ama, Yulan, tutuperin ko ang iyong hiling, ngunit sa 2 kondisyon. Una, ang iyong anak lamang ang maaaring bumalik, ang kanyang ama ay hindi. Pangalawa, ililipat mo ang lahat ng iyong mga proyekto at ari-arian sa pamilyang siya. Mag-iiwan ako ng kaunti para sa iyong anak bilang mana, ngunit ang lahat ng iba pa ay mapupunta sa amin. Tumanggaw si Yulan ng walang pag-aalinlangan, sige, payag ako. Kunin ninyo ang lahat ng gusto ninyo, gusto ko lang ang anak ko. Ngumisi ang kanyang ama, mahusay. Ipadadala namin ang mga papeles ng kontrata sa lalong madaling panahon, at walang mangiistorbo sa iyong pamamahinga. Paglabas nila ng silid, bumulong si Oiching, Sister Yulan, huwag mong kalimutan ang iyong pinagkasunduan. Kinuyam ni Tongren na nakikinig ang kanyang mga kamao at bumulong sa kanyang sarili, hindi sila pamilya, mga lobo silang nagkukunwaring tao. Kahit sa huling 3 buwan niya, ang yaman niya lang ang mahalaga sa kanila. Pagpasok sa silid, lumapit si Tongran kay Yulan ng may pag-aalala, Tiya,
Bakit po kayo pumayag sa kanilang mga hinihingi? Binuo ninyo ang inyong kumpanya at kinita ninyo ang mga ari-ariang iyon sa pamamagitan ng inyong pagsisikap. Wala silang ibinigay sa inyo kahit isang sentimo. Ngayong bumabagsak ang negosyo nila habang umuunlad ang inyo, bigla na lang nilang gustong kunin ang lahat sa inyo. Mahinang ngumiti si Yulan, wala na iyon sa akin. Gusto ko lang matupad ang hiling ko. Tanggren, kailangan mo akong tulungan. Konting panahon na lang ang natitira sa akin. Baliwala ang mawala ang ari-arian ko, pero ang hindi makita ang anak ko sa huling pagkakataon ang magiging pinakamalaking pagsisisi ko. Namuo ang luha sa mga mata ni Tanggren habang hawak niya ang mga kamay ni Yulan. Huwag kang mag-alala, pagdating ng iyong oras, aalis ka sa mundong ito nang walang anumang pagsisisi. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matiyak na matutupad ang iyong huling hiling. Sa bulwagan ng pagpupulong ng pamilyang Sean, inanunsyo ni Yok, ang ating kumpanya ay nakikipagtulungan sa Lala Group sa isang malaking proyekto. Tanong ng kanyang ama, sigurado ka ba rito? Buong kumpiyansang sagot ni Yok ayon sa mga ulat, oo, kontrolado ng Lala Group ang lahat ng merkado sa Timog Silangang Asya. Kung magtatagumpay tayo sa pakikipagtulungan sa kanila, magiging malaking kalamangan ito para sa atin. Nag-isip ang kanyang ama, sino ang kumokontrol sa Lala Group? Aminado si Yu Ching, hindi ko tiyak na alam, ngunit tiyak na isa siyang napakalakas na tao. Kung masisiguro natin ang pakikipagsosyong ito, malaki ang maitutulong nito sa pamilyang Sean. Ang lokal na merkado ay masyado ng pabago-bago, at karamihan sa ating mga ari-arian ay nakuha na ng mga karibal na pamilya. Kung tayo ay magpapalawak sa ibang bansa, magbubukas ito ng walang katapusang mga oportunidad. Tumanggo ang kanyang ama, kung gayon, alamin mo kung sino ang kumokontrol sa Lala Group. Gusto kong malaman kung sino talaga ang ating kaharap. Sa labas ng bulwagan ng pagpupulong, napansin ng asawa ni Yu Chang ang kanyang pagod na ekspresyon. Yu Chang, anong nangyari? Mukha kang pagod. Antong hininga si Yok, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa trabaho ko? Bakit ka biglang nagtatanong? Ngumisi siya, narinig kong ipinamamahagi na ang mga ari-arian ni Yulan, kaya anong bahagi ang nakuha mo? Sinaman siya ng tingin ni Yu Ching, manahimik ka. Tumawa siya ng mahina, tiyak na bilyon-bilyon ang halaga ng kanyang mga bahagi. Humalaklak si Yu Ching, sinabi ni ama na mapupunta ang lahat ng kanyang yaman sa pamilyang Sean. Binanggit din niya na ang kanilang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng higit pa sa bilyon-bilyon. Sumingit naman ang asawa ni Yu Changeng, na itinuturo na dahil bahagi sila ng parehong pamilya, dapat din silang makinabang. Ipinaganitin niya sa kanya na kaarawan ng kanilang anak sa susunod na linggo, at dahil doon, kailangan nilang iregalo sa kanya ang GT racing car. Sa pagkakataong ito, binalaan niya na hindi nagagana ang kanyang mga karaniwang dahilan. Ipinilit niya na maraming pera si Yulan at dapat gamitin ni Yu Cheng ang kanyang yaman. Tumugon si Yuk na, kasalukuyang nasa ospital si Yulan at sadyang hindi pa niya binabayaran ang mga gastusin nito sa ospital. Ipinapaliwanag niya na sinasadya niya itong gawin upang malaman kung mayroon talagang pera si Yulan o wala. Nang marinig ito, tumugon ang asawa ni Yu Cheng, mas masahol pa pala siya kaysa sa inaakala niya. Inakusahan niya ito ng pagsasamantala sa kanyang kapatid sa buong buhay nito, at kahit sa huling sandali ng buhay nito ay sinusubukan pa rin niya itong pagsamantalahan. Ipinaghinagpis niya na kung nakapag-asawa sana ang kanyang kapatid sa pamilyang Jiang, hindi sana nito kinailangang magtiis ng labis na pagdurusa. Sinabi ni Yukon sa kanya na huwag nang ungkatin ang mga bagay na iyon. Sa kabila ng lahat, iginiit niya na kailangan nilang gamitin ng matalino ang pera ng kanyang kapatid. Samantala, may isang matandang babae ang nakarinig sa kanilang usapan at bamulong, sinira ng mga taong ito ang buhay ni Yulan. Kung may anak si Yulan, dapat niyang ilayo ang kanyang ina sa kanila sa lalong madaling panahon. Lumipat ang eksena sa paliparan kung saan kara-rating lang ni Luan. Tinawagan siya ni Tongran at sinabing, Luo Chin, hindi maganda ang kalagayan ni Auntie. Nawala ang lahat ng kanyang alaala mula kay Jiang Ji. Hindi ka na niya maalala kung sino ka. Ibinabalik na niya ako sa pamilyang Jiang at hindi nila ako pinapayagang umalis, kaya hindi kita masusundo. Pero huwag kang mag-alala, nagpadala ako ng isang mapagkakatiwalaang tao para sunduin ka. Hihintayin ka niya sa labasan. Tumugon si Luchin, sige, papunta na ako sa labasan.
Sa labasan, may isang babaeng naghihintay. Nakita niya si Luochin at sinabing, ikaw pala si Luchin, ang anak ni Shayulan. May pagdududang tumingin si Luchin sa kanya at nagtanong, at sino ka naman? Nagpakilala ang babae, ako si Lia Lane, anak ni Mommy. Mabuting magkaibigan ang Mommy ko at si Aunt Shayulan. Makinig ka, ihahatid kita doon, pero may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Tiyak na susubukan kang guluhin ng pamilyang Sean, anuman ang mangyari. Dapat kang manahimik sa harap nila, gaano man sila kabastos. Huwag kang magpapakita. Isa ang pamilyang Sean sa pinakamakapangyarihang pamilya sa kapital. Kaya naman mahigpit ang kanilang mga patakaran sa kanilang mga anak. Kaya pagdating mo roon, kalimutan mo ang iyong kaalaman at koneksyon. Magpakumbaba ka lang. Kung magkakamali ka, malaking problema iyon para kay Aunt Shoal. Baliwala kay Luan ang kanyang babala at sinabing, wala akong pakialam sa alinman dito. Gusto kong makita kung may maglalakas loob na gambalain ang nanay ko habang nandito ako. Tara na at tapusin na natin ang anumang negosyo mo. Dalhin mo na ako agad sa nanay ko. Bumantong hininga si Lia, hindi pa ako tapos magsalita. Sa itsura mo pa lang, alam ko nang maraming kahihiyan ang haharapin mo. Hindi nagtagal, dumating sila sa kinaroroonan ni Yulan. Bati ni Lia sa kanyang tiyahin, kumusta po kayo? Nagtatakang tanong ni Yulan, Lai, anong ginagawa mo rito? Sagot ni Lia, Tia, hindi po ba sinabi sa inyo ni Tongran na ako ang magdadala ng anak ninyo rito? Sa sandaling iyon, humakbang si Luan at sinabing, Ma'am, kumusta po kayo? Gulat na tanong ni Shulon, ano ang sinabi mo? Ulit ni Luchin, Ma'am, ako po ang anak ninyong si Luchin. Pagkarinig nito, agad siyang niyakap ni Yulan at nagsimulang umiyak, anak ko, patawarin mo ako. Dahil sa akin, kinailangan mong maghirap ng lahat ng mga taong ito. Tingnan mo ang iyong damit, nagdamit ka tulad ng iyong ama sa mga ganitong lumang estilo, at hamaba na ang iyong buhok, hindi mo pa ito napapagupitan. Ngumiti si Luan at tumugon, Ma'am, ito na po ang modernong estilo. Walang mali sa buhok o damit ko. Ayos lang po ang lahat. Samantala, naisip ni Lia sa sarili, talagang labis na naghirap si Aunt Yulan. Hindi na, kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang pamilyang Sean. Bigla namang sumigaw ang isang nurse, kung gusto niyong umiyak, lumabas kayo at doon umiyak sa kalsada. Tigilan niyo ang pang-iistorbo sa lahat dito. Pagkarinig nito, sinaman siya ng tingin ni Luan at sinabing, ano ang sinabi mo? Mukhang hindi ka marunong magsalita ng maayos sa isang pasyente. Supladong sagot ng nurse, ano ka ba? Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Alam mo ba kung magkano ang babayaran sa ospital? Kung hindi kayo magbabayad sa loob ng kalahating oras, umalis na kayo rito. Sa itsura ng mga damit nyo, halatang hindi nyo kayang bayaran ang ganitong kamahal na bill. Bago pa ako tumawag ng security para palayasin kayo, umalis na kayo ng kusa. Nagtatakang sabi ni Yulan, paano hindi nabayaran ang bill? Sandali lang, tatawag ako sa bahay. Pinigilan siya ni Luan at sinabing, Ma'am, hindi nyo na kailangang gawin iyan. Magpahinga na lang kayo rito. Ako na ang bahala dito. Humakbang si Lia at sinabing, huwag kang mag-alala, babayaran ko na. Gayunpaman, umiling si Luan at sinabing, salamat sa iyong kabaitan, pero ito ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng isang bagay para sa aking ina, at ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Sinubukan siyang kumbansihin ni Lia. Nauunawaan ko ang iyong nararamdaman, pero pribadong ospital ito at napakataas ng mga bayarin dito. Patuloy niyang sinasabi na dati ay sapat ang pera ni Aunt Shayulan para bumili ng kahit ano ng walang pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang pagtatangkang makipagkita muli kay Luchin, inilipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ng kanyang pamilya. Dahil dito, binalaan ni Lia si Luan na hindi niya kayang bayaran ang mga bayarin sa ospital. Pagkarinig nito, mariing tanong ni Luan sa kanya, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Magpaliwanag ka ng malinaw. Ipinaliwanag pa ni Lia, hindi kailanman pinayagan ng pamilyang Sean na magkita kayong dalawa ng iyong ina. Sa tingin mo ba bigla na lang silang naging mabait para payagan kayong magkita muli? Hindi, malaki ang hinihingi nilang kapalit sa pagbabalik mo. Ipinagpatuloy niya ang pagsisiwalat na matapos mapaghiwalay kay Luan,
Walang pagod na nagtrabaho si Aunt Shayulan upang bumuo ng isang malaking kumpanya na nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi tumulong ang pamilyang siya sa anumang paraan, ngunit ngayon, kapalit ng pagbabalik kay Luan, kinuha nila ang buong pagmamay-ari ng kumpanya. Dahil dito, nahihirapan na ngayon si Aunt Yulan na bayaran ang kanyang mga bayarin sa ospital. Dagdag pa niya ng may kapitan, nangako silang aalagaan siya sa loob ng 3 buwan habang siya ay buhay pa, ngunit ang mga walang pusong taong iyon ay hindi man lang sinagot ang kanyang mga gastusin sa ospital. Malinaw na wala na silang pakialam kay Aunt Yulan ngayong nakuha na nila ang gusto nila. Kinuyam ni Luan ang kanyang mga kamao habang iniisip niya sa sarili, malupit na ang pamilyang Sean noon pa man, ngunit ngayon ay ganap na nilang inilantad ang kanilang tunay na kulay. Ang sakit na ipinaramdam nila sa aking ina sa loob ng 20 taon, ipaparamdam ko rin sa kanila ang parehong sakit sa loob lamang ng isang araw. Kung hindi ko magawa iyon, hindi ako si Luchin. Sa sandaling iyon, walang pasensyang sumingit ang isang nurse, tapos na ba kayong lahat sa inyong drama pamilya? Wala akong pakialam kung sino ang pamilya ng pasyente. Kung sino man ang responsable sa pagbabayad, humarap na at magbayad ng bill. Kung hindi nyo kaya, kunin nyo na itong matandang babae at umalis na kayo. Malamig na tumugon si Luan, dalhin mo rito ang machine. Humalaklak ang nurse ngunit kinuha ang payment terminal. Binalaan niya ito, dadalhin ko, pero kung walang pera sa account mo, pagsisisihan mo. Ito, napansin ng pangalawang nurse ang kanyang masungit na tono at nagtanong, bakit ka ganyan kabastos? Maraming pasyente rito ang may hindi pa bayad na gastusin sa ospital, at ang pamilyang ito ay kabilang sa pamilyang Sean. Hindi mo sila dapat tretuhin ng ganyan. Ngumisi ang unang nurse at tumugon, hindi naman ako ganito kung karaniwan, pero binayaran ako ni President Yu Chen ng malaking halaga para gawin ito. Wala kang ideya, kung mas malaki pa ang ibinayad sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ang ilang masasamang salita ay wala lang kumpara doon. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, gusto ni Yu Chen na subukan kung may natitira pa silang pera. Kung may natitirang ari-arian si Shayulan, tiyak na babayaran niya ang bill, at sa sandaling gawin niya iyon, kukunin ni President Yu Chen ang anumang natitirang pag-aari niya. Tahimik na nakinig si Luan, lumalaki ang kanyang galit. Yu Chen, ikaw ang una kong target. Sa sandaling iyon, nagsalita si Yulan, bumaling kay Luchin, bakit hindi mo hinayaang bayaran ni Lia ang bill? Pagkaalis ko rito, titingnan ko ang aking mga account. Kung may natitira pa akong pera, babayaran ko si Lia. Mabilis na tiniyak ni Lia ang kanyang tiyahin, hindi nyo na kailangang ibalik ang pera. Hindi tulad ng pamilyang Sean, hindi kami mga walang utang na loob. Noong muntik nang bumagsak ang aming kumpanya, pinahiram nyo kami ng malaking halaga nang hindi humihingi ng kahit isang sentimong interes. Dahil sa inyong mga koneksyon, nakabangon muli ang aming kumpanya. Kahit pagkatapos nyo kaming bigyan ng ganoong kalaking halaga, hindi nyo na ito muling binanggit. Kumpara doon, wala lang itong bayad na ito. Kahit iwanan kayo ng pamilyang Sean, palaging nasa tabi nyo ang pamilyang Lee. Sa sandaling iyon, bumalik ang nurse na may payment terminal. Heto na ang machine. Magbayad na kayo. Ang kabuoang halaga ay $6, 7,000. Kung kulang ng kahit isang sentimo ang bayad mo, palalayasin kita. Gulat na gulat si Lia. Ano? 6 na milyon. Pero ilang araw pa lang siyang na-admit. Nanatiling walang ekspresyon si Luan, ay swipe mo na ang card. Sa sandaling ay swipe ng nurse ang card, matagumpay na nagproseso ang transaksyon. Natulala siyang bamulong, paano nangyari ito? Ang sabi sa akin, probinsyano lang ang lalaking ito. Paano siya nakabayad ng ganito kalaking halaga ng isang bagsakan? Humakbang si Luan, malamig ang ekspresyon, ngayon, lumayas ka na sa paningin ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Habang nagmamadaling lumabas ang nurse, bigla siyang natalisod at bumagsak sa lupa. Dali-daling lumapit ang pangalawang nurse sa kanya, anong nangyari sa iyo? Nanginginig na hinawakan ng unang nurse ang kanyang dibdib, nakakaramdam ako ng matinding sakit. Lumabas si Luan, tinitingnan siya ng may malamig na titig, alam mo, hindi iyan seryoso. Minor condition lang iyan. Kung may pambayad ka sa pagpapagamot, mabubuhay ka. Pero kung wala, mas mabuti pang maghanda ka na sa kamatayan. Pagkasabi niyon, padabog niyang isinara ang pinto.
Lumipat ang eksena sa isang mamahaling club kung saan nakaupo ng relax si Shan Junkai, ang anak ni Xia Yuchen. Kumunat ang kanyang noo habang nagtatanong, sino ang nagbayad ng medical bill ni Andy? Si Leah ba? Sabi ng nasa kabilang linya, hindi, ang anak ni Yulan. Nanlalaki ang mga mata ni Junkai sa hindi paniniwala, ang anak ni Yulan. Paano nangyari iyon? Sabi sa akin ng tatay ko, probinsyano lang iyon. Paano niya nabayaran ang ganoong kalaking halaga? Nag-isip siya sandali bago sabihin ang kanyang hinala, posible kayang may FD si Xia Yulan sa pangalan ng anak niya na maaari lang ma-access pagbalik niya. Siguro iyon ang ginamit niyang pambayad. Tumigil siya, ngumisi, at nagbabala, huwag mo munang ipaalam ito sa tatay ko. Ako na ang bahala, siguro talagang may 6 na milyon ang batang iyon. Narinig ko rin na may pabrika ang tatay niya. Kung ibinente nila iyon, hindi mahirap makalakam ng ganoong kalaking pera. At kung nag-set up si Andy ng FD sa pangalan niya, mas mabuti pa iyon. Ibig sabihin, mas maraming pera tayong makukuha. Samantala, nag-aalalang tumingin si Yulan kay Luchin, Luchin, saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Nanghiram ba ang tatay mo sa ibang tao? Ma'am, huwag po kayong mag-alala tungkol sa pera. Kung gugustuhin ko pong magpayaman, walang sino man sa mundo ang mas mayaman pa sa akin, paniniguro ni Luchin sa kanyang ina. Natawa si Yulan nang marinig ito. Napansin ni Luchin ang kanyang reaksyon at iginiit, hindi po ako nagbibiro, ma'am. Seryoso po ako sa sinasabi ko. Ngumiti si Yulan at tumugon, naniniwala ako sa iyo, pero kailangan ko nang makaalis dito. Ayoko nang manatili pang nakakulong sa loob ng 4 na dingding na ito. Tumanggo si Luan at tiniyak sa kanya, sige po, kakausapin ko ang doktor. Habang iniisip niya ang kahilingan ng kanyang ina, napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kalala ang kanyang kalagayan gaya ng kanyang kinatatakutan. Naniniwala siyang ang kaunting pahinga ay magtitiyak ng lubusan niyang paggaling. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan tinanong siya ng isa sa mga tauhan ni Junkai, sa tingin mo ba talaga mahuhulog si Luan sa iyong patibong? Ngumisi si Junkai at tumugon, dapat mong malaman na kahit gaano pa Anji tangi ang isang bayani, nahuhulog pa rin siya sa kagandahan. Ang girlfriend kong si Yinyan ay isa sa pinakamagagandang babae sa lungsod. Kung determinado siyang bitagin ang isang lalaki, tiyak na mahuhulog ito sa kanya sa loob ng 3 araw. Ililipat niya ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya sa atin. Humajijek si Nyanin at idinagdag, ang dalilang dayin ang mga lalaki, at itong isang ito ay galing pa sa probinsya. Mas madali pa siyang bitagin. Bigla namang dumating si Shan Junfong. Tiningnan niya sila at nagtanong, ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Mukhang masayang masaya kayo. Nagpalitan ng hindi komportableng tinginan ang ibang mga lalaki sa silid, nagtataka kung bakit sumulpot ang halimaw na ito. Pilit na ngumiti si Junkai at sinabing, John Fo, anong nagdala sa iyo rito? Maupo ka. Binaliwala ni Junfong ang imbitasyon at mariing nagtanong, sagutin mo muna ang tanong ko. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Mabilis na sumingit si Nayen, pinag-uusapan lang namin ang pakikipagkita sa anak ni Xia Yulan. Lumitaw na rin siya sa wakas, at balak namin siyang bisitahin. Tinaasan ng kilay si Junfong at sinabing, ganoon ba? Bueno, nagtataka lang ako kung interesado ang anak ni Yulan na makipaglaro sa akin. Kung ganyan kayo ka-interesado sa kanya, tiyak na napaka-intriga niya. Mabilis na nag-isip si Junkai, kung sasali itong lalaking ito sa atin. Tiyak na papatayin niya si Luchin, at kung wala na si Luchin, paano ko makukuha ang pera ni Yulan? Sumingit si Junkai, hindi siya kawili-wili. Ordinaryong tao lang, hindi sapat ang kakayahan para makipaglaro sa iyo. Ngumisi si Juno at nagmungkahi, bakit hindi na lang ako ang kalaruin mo? Matagal na rin akong hindi nagkaroon ng disenteng laban. Sa kung anong dahilan, pakiramdam ko, kung makikipaglaro siya sa akin, magiging lubhang nakakaaliw ito. Lumipat ang eksena sa tahanan ng pamilyang Lee. Inanunsyo ni Aunt Lee na handa na ang hapunan. Nagpasalamat si Luan, Auntie, maraming salamat po sa pag-aalaga sa aking ina sa ospital. Iwinagayway ni Aunt Lee ang kanyang kamay, mahuhuli na iyan. Kumain ka muna habang mainit pa ang pagkain. Isa pa, matalik kong kaibigan ang iyong ina. Ginawa ko lang ang nararapat gawin ng isang kaibigan. Yulan,
hindi naman pala masamang tao ang anak mo. Magalang at gwapo pa, mas mabuti pa siya, ng 1,000 beses kaysa sa sinumang lalaki mula sa pamilyang Sean. Bumaling siya kay Leah at nagpayo, Leah, dapat kang gumugol ng ilang oras kasama si Luchin. Maghapon kang nakakulong sa bahay. Kung hindi ka lalabas, paano ka magkakaroon ng mga kaibigan? Muling tumingin kay Luchin at nagtanong, nga pala, may girlfriend ka na ba? Napakaganda ni Arya. Ano ang masasabi mo sa kanya? Nagulat na bulalas ni Leah. Ma'am, ano ba ang sinasabi mo? Kitang-kita ko ang iyong intensyon. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Aunt Lee at nagtanong, sino iyan? Pumasok si Junfong at bumati, Aunt Lee, kumusta po kayo? Narinig kong narito ang pinsan kong kapatid. Sumimangot si Leah at nagtanong, Junfo, anong ginagawa mo rito? Nagkibit balikat si Juno at tumugon, wala naman masyado. Nababoring ako at walang makalaro. Tapos narinig ko na bumalik na rin sa wakas ang anak ni Aunt Yulan na matagal nang nawawala. Bilang pinsan niya, hindi ba tungkulin kong puntahan siya at batiin? Ano sa tingin mo, Luchin? Hindi ba ako tama? Pinagmasdan siya ng mabuti ni Luchin. May kakaiba sa lalaking ito. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi pangkaraniwang enerhiya. Mukhang hindi ito kapangyarihang nakuha sa pamamagitan lamang ng purong paglilinang. Ngumisi si Junong at sinabi, dahil ito ang ating unang pagkikita, may dala akong regalo para sa iyo. Nakita ni Luan na nakakaintriga siya at inabot ang kamay para tanggapin ang regalo. Gayunpaman, agad na humakbang si Leah at tinabig ang regalo sa kanyang mga kamay, nagbabala, Luochin, huwag mo itong tanggapin. Mahigpit na nagsalita si Leah kay Junfong, umalis ka na rito ngayon din. Tumanggaw si Junong at tumugon, sige, hanggang sa muli. Pagkatapos ay bumaling si Leah kay Luchin at sinabing, binalaan na kita na huwag mo itong tanggapin, hindi ba? Pero inabot mo pa rin ito. Wala ka bang ideya kung gaano ito kapanganib? Nagpatuloy siya ng may pag-aalala, ibinigay ni Junfong ang kakaibang bagay na ito sa 10 tao ngayong taon, at sa 10 na iyon, siyam ang namatay sa mahiwaga at nakakagimbal na paraan. Naiintindihan mo ba kung gaano kapanganib ang bagay na iyan? Kalmadong tumugon si Luan, alam ko. Isa lang itong maliit na trick, walang masyadong seryosong dapat ikabahala. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at sinabing, Auntie, kain na tayo. Gutom na ako, at maaari na nating isipin ang lahat ng iba pa mamaya. Bigla, natagpuan ni Luan ang kanyang sarili na teleported sa ibang lugar. Nagtataka siyang tumingin sa paligid at naisip, desyerto ba ito o isang uri ng ilusyon? Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang huling mga alaala. Natapos siyang kumain sa bahay ng kanyang tiyahin, bumalik sa kanyang hotel, pinatulog ang kanyang ina, at pagkatapos ay nagsimulang magsanay. Pagkatapos, sa isang punto, may sapilitang nag-teleport sa kanya. Napagtanto ang isang bagay, bumulong siya, narito ang kaluluwa ko, ngunit ang aking pisikal na katawan ay naroon pa rin. Tiyak na isang lihim na kaharian ito. Bigla namang lumitaw ang mas maraming tao, lahat ay mukhang naguguluhan din. Pinunasan ng isang matabang lalaki ang pawis sa kanyang noo at bumulong-bulong, sobrang init dito. May nakakaalam ba kung nasaan tayo? Supladong sagot ng isang babaeng may blonde na buhok, paano ko malalaman? Walang ideya ang sino man kung nasaan sila o kung bakit sila dinala roon. Biglang lumitaw ang kumikinang na teksto sa hangin, nagsimula na ang iyong misyon. Dapat mong protektahan si Feng Shaolang. Kung mabaigo ka, mamamatay ka. Namilog ang mga mata ni Luchin habang pinoproseso ang mensahe, alam ko na. Isa itong pagsubok para sa isang lihim na kaharian. Naalala niya na noong unang panahon, ang makapangyarihang mga angkan ng banal na mundo ay nagbubukas ng mga lihim na kaharian upang subukan ang mga cultivator. Ngunit bakit bukas ang lihim na kahariang ito sa mundo? Naisip pa niya, posible kayang ang bagay na ibinigay sa akin ni Junfong ang susi sa pagbubukas nito. Iyon ang magpapaliwanag sa kakaibang enerhiya na naramdaman ko sa kanya. Sa sandaling iyon, ngumisi ang isang lalaking may berdeng buhok at sinabing, dahil lumitaw na ang misyon, ibig sabihin, narito na ang lahat. Kung gayon, hayaan ninyong batiin ko kayong lahat sa laro ng kamatayan. Kumalat ang takot sa grupo. Nauutol na tanong ng isa sa kanila, ang laro ng kamatayan.
Anong ibig mong sabihin? Madilim na humalaklak ang lalaking may berdeng buhok at ipinaliwanag. Ibig sabihin, ang buhay ninyo ay palaging nasa panganib. Para makaligtas, dapat ninyong sundin ang mga patakaran at kumpletuhin ang misyon. Kung mabaigaw kayo, pupuksain ang inyong kaluluwa, at ang inyong pisikal na katawan sa tunay na mundo ay magiging abo. Itinuro niya ang kumikinang na teksto at nagpatuloy, malinaw na nakasulat, kumpletuhin ang misyon o mamatay. Nagpaikot ng mata ang isang babaeng blonde at humalaklak, anong kalokohan ang sinasabi ninyong lahat? Tiyak na high kayo o ano? Babalik na ako sa nightclub ko. Kayo na lang ang maglaro ng stupidong larong ito. Tumalikod siya na parang aalis, bumubulong. Sa sarili, tiyak na sobrang tapang ng huling damo na sinindihan ko dahil nananaginip pa rin ako ng ganito kabaliw. Nag-aalangan na tanong ng isa pang babae sa grupo, aalis na rin ba tayo? Umiling ang isang batang lalaki sa tabi niya at nagmungkahi, maghintay muna tayo at tingnan natin kung anong nangyayari rito. Bigla, natigilan ang babaeng blonde na nagtangkang umalis. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang pumailan lang ang isang tunog ng kampana. Bago pa man makapag-react ang sinuman, ang buo niyang kaluluwa ay naglaho na parang bula. Napasinghap sa gulat ang grupo. May bamulong mula sa likuran, patay na siya. Tumango ang lalaking may berdeng buhok at malamig na nagsalita sa kanila, kita ninyo, bago pa kayong lahat dito, kaya sundin ninyo ang payo ko at makinig kayo. Hindi mahalaga kung sino kayo sa tunay na mundo, mayaman man, mahirap, makapangyarihan, o mahina. Ngayong narito na kayo, isa na lang kayong manlalaro sa laro ng kamatayan. Kung mabaigaw kayo sa misyon o lumabag sa mga patakaran, pareho lang ang kahihinatnan sa nangyari sa kanya kanina. Halatang nataranta ang matabang lalaki, humakbang pasulong at nagpahayag, makinig ka, kilala mo ba ako? Ako ang anak ng may-ari ng Big Land Real Estate. Kung paprotektahan mo ako, babayaran kita ng bilyon-bilyong dolyar paglabas natin dito. Ngumisi ang lalaking may berdeng buhok at tumugon, walang halaga ang pera rito. Hindi pa nga natin alam ang lahat ng patakaran, at wala tayong ideya kung anong susunod na mangyayari. Pero sasabihin ko ito, kung hindi ka gagawa ng gulo, masisiguro ko man lang ang kaligtasan mo sa ngayon. Tumango ng desperado ang matabang lalaki, kung pananatilihin mo kaming ligtas, gagawin namin ang lahat para sa iyo. Sa sandaling iyon, maraming iba pa ang pumalibot sa lalaking may berdeng buhok, humihingi ng kanyang proteksyon. Tiningnan niya sila ng may pagkaaliw at bamulong, lahat sila dumadagsa na sa akin ngayon, maliban sa 3 tao. Ang isa sa 3, isang babaeng nakasuot ng itim na sombrero, ay nag-cross ng kanyang mga braso at sinabi, walang saysay ang lahat ng malalaking salitang ito kapag buhay at kamatayan na ang nakataya. Lahat ay nagmamalasakit lang sa kanilang sarili. Lubha akong nagdududa na may tutulong talaga sa iba sa tinatawag nilang laro ng kamatayan. Humakbang ang isang lalaki patungo sa kanya nang may nakakalokong ngiti at sinabing, iba ka sa iba. Kung patuloy mong itatago ang iyong mukha, sa tingin mo ba hindi ka namin makikilala? Ngumisi siya at nagpatuloy, makinig ka, huwag kang magpanik. Kung gusto mong makaligtas sa larong ito, dapat kang sumali sa amin. Ayaw naming mamatay dito ang isang tulad mong kaakit-akit, hindi ba? May maliit na halaga na babayaran para sa kaligtasan, at kapalit nito, paprotektahan ka namin. Mahigpit na nagsalita ang babaeng nakasuot ng itim na sombrero, sinasabihan ang lalaking nagngangalang Julian na lumayo sa kanya. Sinabi ng lalaking may berdeng buhok, kung sabik na mamatay ang babaeng ito, hayaan natin siya. Darating ang panahon na magmamakaawa siya sa atin para humingi ng tulong, at kapag nangyari iyon, hindi natin siya tutulungan. Pagkatapos ay tanong ni Julian sa babaeng may salamin, ano sa tingin mo? Tutulungan mo ba kami o hindi? Matatag na tumugon ang babaeng may salamin, pareho kami ng iniisip ng babaeng ito. Wala ako rito para sumunod sa utos ng kahit sino.